So, good morning mga ka-eme. Today is Thursday. Na-mention ko kahapon na pupunta tayo sa isa sa mga once a month food bank or food pantry dito sa St. Luke's Church. Malapit lang to sa amin, mga 10 miles. 10 miles or 8 miles. 6 minutes, mga ganon, 7. And maaga ako nagising, hindi ko kakainis. So bumangon na lang ako kasi 9:30 ang distribution. And of course, gusto rin natin ulit na makakuha ng maagang number. Kahapon, 'di ba, medyo hindi ganun karami yung nakuha natin, pero okay lang kasi meron pa rin. And kaysa tumambay at magpalipas ng oras sa bahay, di ganun na lang ginagawa ko. Pupunta na ako sa mga food bank, doon ako nag-uubos ng oras. And naluto ko na nga yung naluto ko na nga yung pork chop na nakuha natin. Ginawa kong bistek kasi yun ang hilig namin. Nilalagyan ko na lang ng talong para may gulay, tsaka onion. Maraming white onion kasi marami kaming white onion dahil din sa Mid-South Food Bank. So, tingnan nyo yung eksena sa school ni Kobe pag umaga. So, traffic dito sa Perkins Road sa lugar namin kasi rush hour. It's like 7th to, anong oras na ba? 7:10. And, ang daming sasakyan, mga ka-eme. Traffic. Kasi school nga yung tapat namin, di ba? So, yung iba, dito bumaba, yung mga ibang estudyante. Yan, dyan, yung school bus. Nakita nyo yun. So, ayan. Iikot ko kayo para makita nyo yung eksena dito sa school ni Kobe. So, ayan yung school bus. Mayroon din dyang, dyan, drop off. Yung mga estudyante naglalakad na lang doon sa gilid. Tatawid na lang sila sa tapat ng White Station. Papakita ko sa inyo. So, ito yung likod namin. Diba, sabi ko nga sa inyo, nasa sentro kami. Kaya may mga establishment, may mga commercial establishments and buildings dito sa likod namin, sa lugar namin. So, iikot ko lang kayo para makita nyo yung eksena dito sa school ni Kobe. So, ayan yung building namin, yung mataas na yan. And ito yung parking namin yan. Parking namin yan. And yan. Tingnan nyo. Lalabas tayo dito. Although hindi siya tapat na tapat. Kasi malayo pag iikot ko pa kayo sa pinakang sa pinakang gitna ng school. Papasilip ko lang sa inyo. So, ayan. So, ito yung gilid ng building namin. Yung left side. So, ayan yung mga batang inihahatid ng mga parents. Ayan. So, diba ang daming parang alay lakad lang. Ang daming mga estudyante. Although meron namang mayroong patrol, may squad na sa kanila, nag-guide sa kanila. So, ayan, pumapasok yung mga bata. Yan yung mga high school yan. So, makikita nyo. Tapos, ayan, siguro malapit lang to. Inihahatid lang, naglalakad lang. So, ayan, ang traffic, ang daming eksena, ang daming ganap. So, ayan yung mga bata. So, yan, ganyan. Kapag yung pasukan, alas 7. Kasi 7:30, alam po yung klase nila. So, yung building na yan, sa harap na yan, yan, isa sa mga auditorium ata nila. Kasi ito yung pinakang school. Yan. So, ayan, ang daming sasakyan dahil inihahatid nga, tsaka mga dumadaan dito dahil rush hour, papasok sa trabaho. Yan yung mga batang din drop off doon sa likod ng inikutan natin, yung bus na nakita nyo doon sa likod. So, dito lang sila tumatawid papunta dyan sa school. Yan lang naman yung school. Yan. So, si Kobe, ganun din, tumatawid din lang. Kasi tapat bahay lang naman niya yung school niya. So, ayan. Itong Perkins Road. Ito yung kalye namin. So, traffic siya, of course. Rush hour nga, sabi ko nga. Kaya, medyo malilate tayo ng ilang minuto sa ating eksena.
So, see you there when I get there. Papunta tayo ng St. Luke's Church. Nandun yung food pantry na pupuntahan natin. So, let's go! Ulit-ulit lang ako sa eme ko. Ito yung lugar namin. Kasi para to sa mga bagong subscribers natin. Thank you for subscribing. Para may idea kayo kung ano yung surroundings namin, ano yung saan kami located, ano yung location namin, ano yung itsura. So, ito yung Perkins Road and ito rin yung isa sa magandang area para tumira dito sa Memphis, Tennessee. Yung mga tao medyo okay naman. Wala pa akong na-experience na bad experiences sa mga taong nakakasalamuha ko dito. Mababait sila in fairness. So, papunta tayo sa St. Luke's Church. So, ipapakita ko sa inyo itong vlog na to. Papakita ko sa inyo yung once a month collection ng food or supplies dito sa St. Luke's Church. Isa to sa magaganda ring magbigay. So, let's go! So mga ka-eme, nakikita niyo yung karsada dun sa kaliwa. Di ba merong mga line na oopsie, ayaw kong mag-break in the red light. Mabilis ako dun, sorry. So, yung yellow line sa left, yun yung tinatawag na packet. Pag liliko ka sa left, papasok ka dun sa packet na yun para makaliko ka sa kaliwa. Para hindi ka nakakasagabal dito sa gitna at saka sa katabi mong sasakyan. Kaya, in all fairness, maluwag magmaneho sa Amerika kasi unang-una nasusunod talaga yung mga napapag-aralan mo sa DMV, sa driving, pagkuha mo ng driver's license. Kasi magna-knowledge test ka. So, obligado kang mag-review, basahin yung policies and laws dito sa Amerika. In fairness, nagagamit ko yun. Effective yun at saka useful siya sa mga drivers at especially sa mga baguhan dito sa Amerika. Kasi syempre, mas safe para sa'yo kapag lalo pag hindi ka familiar sa pagmamaneho dito at bago ka pa nga lang. So ayan yung line, di ba? Ayan, tingnan niyo yung line sa kaliwa, di ba? Yung may double line, solid line yellow sa kaliwa. Tapos di ba mayroong arrow na nakaliko. Diyan ka papasok sa packet na yan kapag gusto mong lumiko sa kaliwa or sa kanan. Ayan o, meron siyang white paint na left or right. So pag liliko, alam mong liliko ka sa kaliwa or sa kanan, papasok ka lang dyan sa papasok ka lang dyan sa packet na yan, yung may double line na yan. And mag-iingat ka lang kasi yan yung mga lumiliko ng left and right, papasok pareho dyan. So baka magkasalubong kayo, magkabanggaan kayo. Kaya ingat din kayo. Titingnan nyo rin yung yung pag pumasok kayo, titingnan nyo rin kung mayroong ding nakaabang, naka-counterflow doon para lumiko din. So, pero so far, okay siya. Maganda. Kasi nga ang laki ng karsada dito sa Amerika. So, meron silang mga ganyan. Kumbaga, di ba, ito, national road lang to, pero ilang lane to? 6 lanes? Or 5? Oh, yeah, 6 lanes road. Kaya parang na rin siya. Isang way sa SLEX. Sa laki. So, ganun siya. So, yun lang. Shinare ko lang para may idea kayo. So, ayan. Pansinin nyo, di ba? Yan, yung line, yung yellow line na yan. Yan yung packet na tinatawag. Ayan, di ba? May pumasok doon. So, dahil liliko tayo sa kaliwa, papasok tayo dito sa packet. Oh, yan. Yung may broken line, doon kayo pumasok. So, ayan. Pumasok ako kasi liliko ako sa kaliwa. So, ayan. Para hindi ako makasagabal dun sa kabila, sa kanan. O, ayan. May line, di ba? I mean, may arrow. So, ayan. Liliko tayo dyan sa South Highland Street. So, tingnan nyo yung arrow. Diba? Pwede ka rin pumasok dyan kasi may broken line. Basta may broken line, pwede kang pumasok. So, ayan. Yan yung mga sinasabing liliko raw sa kaliwa. Kaya nandito tayo sa packet. Nasa loob tayo ng packet. So, malapit na ako. 0.7 miles na lang. And may arrow sign naman dun sa ilaw. Makikita nyo naman. Kaya pwede tayong lumiko na. Minsan may mga
stoplight na walang arrow light, basta naka-green siya, tingnan mo lang kung safe kang lumiko, pwede kang lumiko. So, saan ba ako? Mag-stay ako dito sa mag-stay ako dito sa ano na to, sa lane na to kasi malapit na tayo. Andito na tayo sa after yung stoplight na yan. Konti na lang, nandun na yung St. Luke's. So, ayan, nakikita niyo yung school bus, ayan, hinahatid ng parents. So, ganyan lang dito sa States, hatid sundo ng school bus, ida-drop off nila dyan sa stop ng bus stop, tapos susunduin ng parents or ihahatid. Andito na tayo mga ka-eme, ito yung St. Luke's Methodist Church. Pero, dito tayo sa likod magpaparada kasi dito yung exit after mong kumuha ng supplies. So, andito tayo sa likod sa parking. Parang ito, may pila na, may isa ng babae. Morning. Good morning. How you doing? All right. Good, thank you. All right. So, ayan. Ito yung pinto ng food pantry. So, ayan. So, meron sila sa August 8 at saka August 22nd. So, dalawang beses yung schedule pero isang beses ka lang pwedeng kumuha ng supplies. So, hintayin natin sila magbukas. You coming up here to get some food? To get a supplies? Get a place? Ito yung gymnasium, dito kami pumipila para makapunta dun sa food bank, dun sa window kung saan kami binibigyan ng supplies. Sa likod ditong gymnasium, nandun yung simbahan. So, malaki yan, tas dyan lang kami umuupo sa mga bleachers. So, ayan, tinawag na yung number ko. And large family kami kasi more than 3. Kaya maraming supplies na ibibigay sa amin. So, dito namin kinuha sa window. Naka-ready na yan. Pipick upin na lang namin. Tapos na, pwede na akong pumunta or umuwi sa bahay at ihahatid pa ako ng custodian para ihatid dito sa sasakyan yung mga supplies. Ganun sila kabait at ganun sila serbisyo. So, ito yung mga nakuha natin, mga ka-eme. Mabilis dito, as in, although number 2 kasi ako, kasi ang aga ko nga, kaya natapos din agad ako. So, meron tayong, what is this? Pork chop again, bacon, cookies, gas, tinapay, oats, ano pa to? Sauce, dilata, yan, tapos may dilata pa rin, may juice, apple juice. Dito pala to galing. Sabi ko, saan galing yung tissue na maganda namin? Dito pala siya nakukuha. So, ayan, may raisins, may beans, may mga dilata ulit. Ayan. So, ayan siya. So, yan yung mga nakuha natin for today. So, may karne, dalawang karne, may cookies, may tissue, yan. Buksan ba natin? Wait lang. So, ito yung mga, yan. Ayan. Mabenta sa akin tong tomato sauce. Kasi pang menudo, pasta, tsaka itong mga beans, pang soup. So, ayan. I think, gawang kasi Kobe ng sandwich, Philly's sandwich. Try natin. So, yan. Okay, so, diretso na ako sa trabaho. Doon ako iiglip. So, ayan na yung mga perishable, non-perishable. So, okay. We're good to go. Okay, mga ka-eme. So, pauwi muna tayo. Dapat diretso ako sa sa work. Kaya lang sobrang aga pa. Wala pang 10 o'clock. 9:44 lang. Nakaka-stress. May pulis sa likod. Ayoko ng ganyan. Parang ayoko magkamali. Ano na ba to? So, go past this light. Then at the next one, turn right. Ayan, lumiko na siya. Nai-stress ako. Ayoko na may pulis na katabi. At the light, turn right onto Poplar Avenue. Okay, hold on. I'm turning to your right. Okay. So, okay, nandito na tayo sa right lane. And, ano ngayon?
So, liliko tayo dito. Wait lang. Nagdesisyon na akong umuwi muna kasi maaga pa. Wala pang 10 o'clock. So, ibababa ko muna itong mga gamit ko kasi ano rin eh, sagabal din kapag yung tawag dito, pag yung dala-dala ko pa sa work, bit-bit ko pa, i-ref ko pa. So, iuwi ko muna. Kasi 8 minutes drive. In 2.3 miles, turn left onto South Perkins Road. 8 minutes drive lang naman to. Yung pinanggalingan nating food bank, parang nasa 12 miles. Ano ba? Ilang miles ba? Parang basta 8 minutes drive lang. So, doon din naman malapit yung, kumbaga, ganun din naman yung magiging distance ko from work at saka dun sa bahay. Kaya might as well, uwi na lang muna ako. Baka try ko ring umiglip kahit saglit. Doon na lang muna ako matutulog sa bahay. Kaya uwi muna tayo. And yun nga, o di ba mabilis lang? Sabi ko nga mabilis lang yung pagbibigay, pagdi-distribute ng supplies. Pag pumila ka na, check lang yung records mo sa kanila. Kung may record ka na, kung wala pa, ano mo lang, encode lang nila sa computer yung informations mo. And yun na, mag-ano ka na, kukuha ka na ng supply. Kaya happy lang, nakaka-happy, 'di ba? Everyday parang nakaka-happy, nakaka-good vibes. Kasi nga papasok akong galing sa food bank, may ngiti sa aking mukha kasi meron na naman tayong kakainin. So, blessings 'yon. Kaya minsan pagka yung tinatry ko ring i-share, minsan pag may marami yung luto ko, bibigyan ko yung In 1 mile, ka-work turn ko, left onto South Perkins Road. or babaunan ko yung friend ko sa work, gano'n. Kasi let's be an extension of God to other people. Ganun lang yun. So, kaya nga blessings, diba? It is meant to share. Ganun yun. So, let's go! Uwi na tayo. Tutulog muna ako. Bye! Have a good day! So, mga ka-eme, malapit na tayo. 1 minute na lang. Na 0.5 miles away from my home, from our home. Ang dami kong naiisip na gustong gawin, kaya lang mas priority or parang kailangan ko rin magpahinga. Ang aga ko nagising, kailangan ko muna magbawi ng iglip. Pero sana makatulog ako sa kabila ng mga iniisip ko kasi gusto kong dumaan sa bangko, kasi may gusto Go past akong this light. Then at the next light, turn left. Gusto kong dumaan ng yung parang gawaan ng gulong kasi may gusto kong ipa-check sa sasakyan. Ang dami kong gustong turn gawin, left onto South Perkins Road. Then turn left into the parking lot. Kailangan ko magpahinga rin dahil may work pa ako mamaya. So, pass muna tayo. Gusto ko munang unahin yung pagpapahinga. So, nandito na tayo. Isang kaliwa na lang. So, ang daming sasakyan sa kabilang lane. Hindi tayo pwedeng lumiko. Hintayin natin yung turn signal ng... So, ayan, di ba nakikita nyo yung kotse sa harap na nakasignal ng left? Tapos ako, katapat niya ako. So, nandito kami sa packet kasi liliko kami. Ganyan yung polisiya ng traffic dito sa Amerika na, well, masasabi kong organized kasi nga malalaking karsada, tapos malinaw yung mga signage, malinaw yung mga paint sa karsada. Let's go! Wala, malayo pa siya. Kaya hindi rin prone sa accident yung ewan ko lang yung iba may accident pa rin, pero nakita nyo yan, nandito na tayo sa school ni Kobe. Kalmado na, mga nasa loob ng mga estudyante, nasa loob na ng classroom. And nandito na tayo sa building para You've entered the parking lot for your destination. At matulog muna kahit saglit. Baka magulat si Ian, bakit ako na nakabalik ng maaga. Arrived. At mukhang hindi niya rin alam, mukhang clueless din siya or wala siyang idea na umalis pala ako ng maaga. So, hopefully gising na siya pag uwi ko, pagdating ko sa unit. Bababa muna ako para matulog. So, that's all for today. That's all for my vlog, and see you next time. Thank you for subscribing and for watching. Bye! Mukhang tulog pa sila, mga ka-eme. Tulog pa ang taong bayan. So tayo naman magpapahinga. Buksan muna natin to
Okay, so that's all for today mga ka-eme. Thank you for watching and tutulog muna ako. Till next time, bye!